So, nung time na yon, pinagdadasalan talaga namin na matapos namin yung 48 hours, na matapos niya yung 4 shots para magkaroon siya ng mas malaking fighting chance. To breathe on her her own. Sobrang anxious kasi hindi lang yung safety ni baby ang iniisip ko, kundi ang safety rin ni mama. I am Daniel Valdez. I am Willeen Valdez. Nung March 18, I gave birth to our daughter, amihan preterm labor, pero normal siyang na-deliver sa De Los Santos Medical Center. Nung March 11, we were supposed to have our check-up with Dr. Yu. Prior to our check-up, nakakaramdam na ako ng paninikip ng tiyan. Pero as a first-time mom, hindi ko sigurado kung ano yung paninikip ng tiyan na nararamdaman ko dahil nga first time ko siyang nararamdaman. Hindi ko alam kung gasi lang ako or Braxton Hicks or contractions na totoo. Kaya kahit Saturday pa dapat yung check-up namin, pumunta na agad kami kay Doc Yu ng Wednesday, March 11. Pag silip ni Doc Yu nung March 11, sabi niya, 3 cm dilated na ako. So, binigyan niya kami ng option, pwede kaming umuwi, magme-medication, or i-admit na ako kasi nga 3 cm na. Pero sinabi niya na kung siya yung pipili, admit na talaga kasi medyo malaki na yung dilation ko at that time ng March 11. Tapos, nung inadmit kami, may mga test na ginawa, kinagabihan, nag-progress na siya ng 6 cm. Admit na kami ng 3 cm, naging 6 cm nung gabi. Ang sinasabi nila noon, mga kinabukasan, mga anak na ako. Nag-administer na sila doc ng mga steroids para kay amihan dahil nga maliit pa siya. Kailangan palakasin muna yung baga niya. 48 hours. 48 hours yung kailangan para ma-complete yung steroids. 4 shots of steroids. Na para lumakas yung lungs niya. So, nung time na yun, pinagdadasalan talaga namin na matapos namin yung 48 hours. Na matapos niya yung 4 shots para magkaroon siya ng mas malaking fighting chance. To breathe on her own. Sobrang anxious kasi hindi lang yung safety ni baby ang iniisip ko, kundi ang safety rin ni mama. Kasi pareha silang at risk nung time na yun. Kaya talagang grabe yung dasal naming dalawa. Lord, spare the lives of my wife and my daughter. Yung talaga yung minuto kong dasal ng time na yun. Saka at that point, wala na rin naman kami na magagawa kundi dumepende sa kanya. Dumepende sa expert advice ng mga doctors ng De Los Santos Medical Center. At yun nga, magpaalaga sa kanila. Gusto rin syempre, kasi dahil nga first time namin na parents, at saka kahit siguro hindi first time ganun yung sobrang anxiety yung feel mo na masyado pang maaga para ilabas yung baby. Pero nung time na yun, actually kung siya, akong iniisip ko lang nun, basta okay si okay si baby. Basta okay siya. Parang pag tinatanong kami ng doctors, kung kamusta na, basta okay lang po ba si baby, okay lang ba siya. Mas nagkaroon ako ng infection. Tapos, hindi ko siya nararamdaman. Wala akong nararamdaman na masakit, na gano'n. So, hindi namin alam na may infection. Yun yung reason kaya ang bilis mag-progress ng labor. Ang bilis lang mag-dilate nung cervix. Sa pagkakaintindi namin gano'n. Kaya nung nag-6 cm ako nung gabi, talagang alam namin na nandun na kami hanggang lumabas si baby. Talagang pinagdadasal na lang namin na medyo mas tumagal, mas mas ma-develop pa siya. Malaking bagay na binayagan kami ng De Los Santos na nasa loob din si husband. Kasi noong time na magkasama na kami, medyo gumaan yung pakiramdam ko, medyo nawala yung takot mo. may kasama kang nagdadasal. So then yun, thankfully, after 48 hours, nakumpleto ni baby yung through her mama yung 4 na shots ng steroids. Birthday na ng anak mo bukas. Birthday na ng anak mo mamaya. Tapos, nangyari yung mga ganon ng halos araw-araw. Hanggang nung magwa 1 week na kami, sabi ni Doc, hindi ko nasasabihin birthday na niya kasi ang galing ng baby niyo. Tumagal pa siya as much as she can dito sa sinapupunan ni mama. Kasi sabi nga rin ni Doc, the best incubator is the womb of the mother.
lagi lang nilang pinapaliwanag sa amin kung ano na yung stage, kung ano na yung nangyayari. Kaya aware din kami kung ano lagi yung option namin, ano yung pwede namin gawin. Kaya napapanatag din kami palagi kapag pinapaliwanag nila sa amin yung mga sitwasyon na kinakaharap namin at that time. Tinutulungan ka nilang maging komportable dun sa sitwasyon mo, lalo-lalo na yung mga nurses, yung mga PGI, yung mga residents na lagi talagang round the clock na nag-check sa amin. Yung isa sinabi pa niya, magdala ka ng crochet para maaliw ka, ganyan. Yan ang, to summarize, yung unideal o hindi ideal na situation, they tried their best to make it ideal para sa amin dalawa. Sobrang na-appreciate namin yon from Doc Yu, who's been on top of the situation all the time. Talagang hanggang nung nanganak si Mrs., hanggang nung dinalaw niya kami sa kwarto nung kasama na namin si baby. Alam niya ang gagawin niya every step of the way. Magtiwala sa Diyos, magtiwala sa mga doktor, they know what's best. At yun, it takes a village to build a child. So every helping hand na i-extend sa inyo ng mga pamilya nyo, tanggapin nyo lahat yun. Yun din, magtiwala ng buong buo sa Panginoon. At magtiwala na yung mga taong ilalagay niya para tulungan ka. Like yung doctors, yung nurses, yung staff, lahat ng ilalagay niya dun sa sitwasyon niyo. Magtiwala rin dun sa mga taong ilagay niya para samahan ka dun sa pinagdadaanan mo na alam nila kung ano yung gagawin o tamang gawin para dun sa sitwasyon. Kaya yun, just fully put your trust in the Lord and the people that He puts to take care of you. Kalina ka rito, di ka nag-isa. May yakap ng pag-ibig, may tunay na araw ka sa bawat sakit. Salamat sa pagkalinga.